blessings today. So can we clap our hands today? I won't live yesterday, still my tomorrow. 'Cause my God is telling me to get out of the shallow. Turning my circumstance into a testimony. Launches me into the depths of His power and glory. I'm leaping tonight. Fear is not my destiny. Everybody look at me. Jesus, I am diving in to meet You on a deeper level. Deeper than before, deeper than before. Diving in, stepping out of shallow water. I am diving in, deeper than before. Watch me do the dive. Come on, let's clap our hands for Jesus. I won't let my yesterday steal my tomorrow. 'Cause my God is telling me. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my Father, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my
I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but Daddy, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my Father, He knew who I need. When He picked you from the others, He could already see. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Maraming salamat at napakabuti ng Diyos. Welcome to the house of the Lord. Pwede bang palakpakan natin ng malakas ang Panginoon? At batiin naman natin ng Happy Father's Day yung mga tatay. Pwede po bang, yung mga tatay po, pwede bang ma-invite na tumayo muna sandali? Tayo lang po kayo sa inyong kinauupuan. Sino po dyan ng mga father? Wow! Palakpakan naman natin ng mga bayani nating mga tatay. Praise God. Lord, thank you God sa mga tatay na to. Sige po, pwede na po makaupo. Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Yes, every day is made by God. Alam natin na siyempre po ang mensahe ng Panginoon Diyos ay para sa ating lahat. But this is a special day para po sa ating mga tatay. Katulad ko po, no? Tayo po ay tatay at mga tatay, araw po natin ito. Last month po, ako po rin ang nag-preach, no? Para doon naman sa mga mothers, no? Dahil Mother's Day. At sabi ko noon, kung naalala ninyo, mga tatay, next month babawi tayo. Tayo naman, Father's Day, no? Kaya po napakabuti ng Lord at tayo po mga tatay ay nandito ngayon. Kaya Happy Father's Day. Sabihin natin, Happy Father's Day. Ayan. So kung mga anak, katabi ninyo ang tatay ninyo ngayon, pwede bang yakapin nyo naman ang tatay nyo at sabihin nyo, Happy Father's Day, pa, o dad, o ano ba tawag mo, daddy? At sabihin mo, I love you. Wow, parang wala. Meron ba? Ano ba? Tingin nyo na ba mga tatay nyo? Kung malayo ang tatay ninyo ngayon, na messenger nyo na ba? O na text nyo na? No? Abati nyo na ba? Sa Facebook, no? Natawagan nyo na ba siya? No? Alam mo, we have to give thanks to our fathers, no? Yung ating mga earthly father, dahil ang tatay po ay ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, maging sa kanyang pamilya ay hindi po matutumbasan. Tama po ba mga tatay? No? Tatay ay haligi ng tahanan. Kaya kung meron man sometimes ay meron parang mga anak, no? Parang kung minsan ay medyo hindi natin maintindihan ang ating mga tatay, no? Sometimes medyo disciplinarian ang ating tatay o kaya tayo ay napapagsabihan o tayo ay napapayuhan. Tayo po ay unawain po natin ang mga tatay, no? Lalo na po kung medyo may edad na ang mga tatay, no? Alam ko, meron dito mga young dads, pero meron din po dito mga senior citizen na mga dad. No, meron po ba mga tatay na medyo may edad na? Kaya kung minsan, alam niyo po, yung mga millennials, no, yung mga anak na millennials o yung mga Gen Z, minsan po hindi na sila makarelate doon, yung mga tatay. No? Lalo na po sa technology ngayon. No? Yung mga nagme-messenger, naranasan nyo na ba na ikaw ay tatay o nanay na rin, ano, na nagme-message ka sa anak mo na hindi niya maintindihan yung sinasabi mo dahil hindi ka masyadong ganun kateki. No, meron lang ako nakita sa Facebook na ganitong kwento, ano po, ayan, no. Isang tatay na nag-message po sa kanyang anak at ito po yung lumabas sa message niya sa anak niya. Ayan, patay na ako, sunod ka na. No? Yan yung sabi ng tatay. Siyempre po, nagulat yung anak. Ang sabi ng anak, ano po?
Di ba? Yung reply niya. Ito pala ang ibig sabihin ng tatay. Dito na ako sa lamay, sunod ka na rito. No, yan. Grabe, no? Patay na ako, sunod ka na. Yan. Kaya sabi po ng anak, tay, ayusin nyo naman ang salita nyo, ha? No? Medyo, alam nyo na, medyo umiidad na, no? Tawag nila thunders, no? Medyo na po yung mga sinasabi, hindi po maintindihan. Meron pa pong isang maikling kwento. Ito po yan, kilala nyo ba yan, no? Pangalan niya, pinangalan na natin Bruno, no? Si Bruno po mayroon ng anak. At yung pong anak niya ay graduate na. Wow, congratulations, no? May anak na po si Bruno at gumraduate. At ito po yung message niya sa Facebook sa kanyang anak. Congrats, anak! Katapusan mo na. Ayun. So, siyempre, yung anak, ang expression, nagulat siya. No? Congrats, anak. Ibig niya sabihin, congrats, anak, nakatapos ka na. No? Mali lang yung pagka-deliver, no? Katapusan mo na. Para bang, naku, delikado yan pag ganyan, no? So, kidding aside, no? Alam niyo po mga tatay, no? Minsan nakakatawa, minsan nakakainis. Pero alam niyo, ang Diyos ay ginamit ang mga tatay natin para tayo mag-exist sa mundong ito. Amen? No? Our biological fathers are used by God para ikaw ay according to the plan ng God dyan no? According to the plan of the Lord na siya yung maging tatay mo at ikaw naman ay nag-exist bilang ikaw ay anak niya, no? Kaya we should thank and appreciate our fathers, ang mga ginagawa ng mga tatay at this is the day, no, na para i-acknowledge ang mga tatay. Kaya mahalin po natin ang ating mga tatay. Maging yung mga misis, no, mahalin po natin ang ating mga asawa na mga tatay, no? Ayan. So, kaya ang title for today is The Father's Heart. No? Ulitin nga po natin, Father's Heart. Yan, ang puso ng isang ama. No, ano po ba yung ibig sabihin po niyan, ano? Father's heart. Ang atin pong maririnig na sermon ngayon, it's about the heart of a father na talaga namang hindi kayang tumbasan, no? Ang tinutukoy ko pong father dito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Ang ating Panginoon Diyos, our Heavenly Father. At yung pong ating maririnig na kwento ngayon ay isang parable ni Jesus Christ. Ang title po niyan, ang book na panggagalingan po ng ating maririnig ngayong story is from Luke chapter 15, verse 11 to 32. No, narinig na natin yan. Most of us, the parable of the lost son. No, even mga Sunday schoolers ay alam ko, yung iba alam na yan. Pero alam niyo po, ang Diyos ay kahit na paulit-ulit nating naririnig, lagi siyang merong bagong mensahe para sa ating lahat, no? At lagi siyang nagpapaalala sa atin. Kaya po ang salita ng Diyos ay wala pong expiration yan, no? Lagi po natin laging gusto ng Diyos na maririnig natin to keep on reminding us, no, kung ano ba ang dapat nating gawin bilang tayo ay mga sumusunod at sumasampalataya sa Panginoon Diyos. Now, Jesus always frequently use parables. No? Kapag ang Panginoong Jesus ay nagtuturo, kadalasan siya ay gumagamit ng parable. At gusto ko pong sabihin o basahin ito sa inyo kung bakit nga ba si Jesus ay gumagamit lagi ng parable sa kanyang mga teachings. Now, Jesus used parables as a powerful teaching tool for two main reasons. No? Number one, to illustrate deep spiritual truths. No, parables help simplify complex spiritual concepts. No? Ito kasi po yung ginagawa silang mas maintindihan at mas madali para sa mga karaniwang tao. And number two reason is to reveal truth to believers while concealing it from skeptics. Now, Jesus explained
that ang mga talinhaga o yung mga parable is pinahintulutan ng mga may pananampalataya na maunawaan ang mga banal na katotohanan habang ang mga spiritual na sarado, no, ay hindi ganap na maunawaan ang mga ito. So, let us look at this, no, na ang parable ay unseen, no? Paano nakikita yung mga unseen? By using these parables, no? Yung mga kwento o mga talinhaga na ginagamit ni Jesus para po mas maunawaan natin kung ano yung ibig niyang sabihin. Nabasahin na po natin ito, no? Nakita natin, no? Chapter 15, verses 11 to 32, medyo mahaba-haba po, mga 3 oras lang naman ito. Kaya po ba natin magtintay, no? 3 oras, no? Ayan po. So, sabi po dyan, so ito nga, no, si Jesus continued while siya po ay nakikipag-usap sa kanyang mga disciples. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. No? Si Jesus ay nag-story na, nagkwento na siya ng isang parable na meron daw isang lalaki na mayroong 2 anak at yung bata na anak niya, no, sa 2 ito, yung pinakabata niyang anak, ay hiningi na sa kanya yung kanyang mamanahin. Hiningi na nitong bunso, palagay natin bunso, hiningi na yung mamanahin niya sa kanyang tatay. No? I can imagine na maaring itong tatay na to ay rich. No? Bakit siya mayroong ipapamana? At hindi pa man namamatay ang kanyang tatay, gusto niya nang makasiguro. Sigurista siya, kaya hiningi na niya. And ito namang tatay, no? He gave, no? O he divided his property between them. O, ibinigay na niya. No, hinihingi ng anak eh. O sige, ibinigay na niya. And then, not long after that, no, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there he squandered his wealth in wild living. So nakuha na ng batang ito, yung kanyang mga mana, nagpakalayo-layo. Umalis sa tahanan nila, lumayo sa tatay niya, and after spending everything, ito naman, nagkaroon ng taggutom. No? Naubos niya na yung kayamanan niya, yung kanyang minana, pero sumapit ang taggutom sa pinuntahan niyang lugar. And there, he began to be in need. So, ibig sabihin po, naghirap na itong batang ito, and so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Dahil siya ay nagugutom na, dahil siya ay naghihirap na, naubos na siguro yung minana niya, no? Ayan na, naghirap na siya, nag-apply siya ng trabaho, at ang nakuha niya ay tagapag-alaga ng baboy, no? He longed to fill his stomach, no, with pods that pigs were eating, but no one gave him anything, no? Naghirap, nagutom, no? Kahit nga daw yung mga pagkain ng baboy, hindi ko alam kung paano ang pagkain ng baboy nung araw, pero sa ating panahon ngayon, meron na tayong mga feeds, no? Pero kahit yun na lang, kakainan niya. Pero alam niyo po, wala na talagang nagbibigay sa kanya. So sa madaling salita, talagang sobrang hirap na po niya. When he came to his senses, eto na, no? Natauhan na siya. And he said, how many of my father's hired servants have food to spare? No? Naisip niya, ngayon ako gutom na gutom, pero yung mga katulong ng tatay ko doon, nananagana, kumakain sila. Siyempre, mayaman ang tatay niya. Pero look at him, no? Siya ay starving to death. Sinabing starving to death, namamatay na siya ng gutom. Kaya ito ang sabi niya, no? Nung nag-back to his senses na siya, I will set out and go back. No? Nagdesisyon siya, teka muna. Dati akong mayaman, dati ako nananagana, pero lumayo ako sa tatay ko. Ito nararanasan ko ngayon. Hirap na hirap ako, babalik na lang kaya ako sa tatay ko. No? Sabi niya, and go back to my father and say to him, ito yung pinapractice niyang sasabihin niya sa tatay niya, Father, I have sinned against heaven and against you. No? Pwede niyang sasabihin niya sa kanyang tatay, parang siya po ay nagsisisi na. No? Nagkasala daw siya sa Diyos, nagkasala siya sa kanyang ama. And I am no longer worthy to be called your son. Make me
like one of your hired servant. Sa pagbabalik ko sa aking tatay, tanggapin lang niya ako kahit gawin na lang niya akong katulong din niya. No? Kasi kesa naman yung nahihirapan siya ng ganon, so siguro iniisip niya, naku, baka hindi na ako tanggapin ng tatay ko bilang anak. Pero kung ako mag-a-apply na lang sa tatay ko bilang servant, tatanggapin niya siguro ako para lang ako makakain. No? Ngayon, kaya po, ang ginawa niya, so he got up, went to his father. No? Ito na, nagdesisyon na siya, punta siya sa tatay niya. Look at this. But while he was still long way off, no, siguro malayo pa lang, nandun siya, nandun yung tahanan nila, kita niya yung tatay niya doon. No? His father saw him. Malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya. No? Nakatingin na agad ng tatay niya sa kanya na para bang may inaabangan. And he was filled with compassion for him. Imagine, ang anak mong alibugha, kinuha na yung pera niya, hindi ka pa man namamatay. Parang sinabing, tagal mo naman mamatay, akin na yung pera mo. Pera ko, no? Lumayas, tapos ngayon bumalik, after all those years, mare, no? Tapos nakita niya at siya ay punong-puno ng compassion, ng pag-ibig, no? And he ran to his son. Can you imagine that? Naandun yung anak niya, nakita niya, wow, tumakbo siya. Ganun siya ka-excited, tumakbo siya, hinayakap niya, no? At hinalikan ang kanyang anak. Kaya po, sabi ng anak niya, yung pinractice niyang salita, yung dialogue niyang sasabihin sa tatay niya, sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. At may continuation pa dapat yan, di ba? Sinabi niya na, just accept me as your servant, di ba? Hired me as your servant. Yun sana sasabihin niya, pero sinabi na ng tatay niya, but the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Wow, no? Sa sobrang excitement ng tatay, can you imagine that? Sa sobrang excitement ng tatay, tinawag niya yung mga katulong niya, sabi niya, bilisan nyo! Bilisan nyo, bihisan nyo itong anak ko. Bigyan nyo siya ng sing-sing, bigyan nyo siya ng sandalyas, nakayapak lang siya, di ba? At ito po, bring the fattened calf and kill it. Wow! Meron silang, dahil nga mayaman yung tatay niya, may baka siya, no? Yung pinakamatabang baka, sige, patayin nyo. No? Magse-celebrate tayo. Grabe yung saya ng tatay nito, no? At dahil, for this son of mine, sabi niya doon sa servant, was dead and is alive again, and he was lost and is found. No? Nawala, namatay na tong anak kong to, pero siya ay nagbalik. No? So they began to celebrate. Ayan na nga po. Nag-celebrate na sila. Dahil bumalik na yung anak niyang umalis. No? Pero, di ba, sabi ko nga kanina, this man has 2 sons. Merong isa siyang anak. Meanwhile, the older son was in the field. Nagtatrabaho itong panganay na anak. And when he came near to the house, ito po, nakarinig siya ng ingay. Nakarinig siguro siya ng mga kantahan, sayawan, dahil nga nagse-celebrate. Maaaring nagpa-party sila doon. No? And kaya, na-curious yung isang anak, sabi niya doon sa isang servant, anong meron dyan? Ano meron? Bakit parang masaya? Bakit maingay? Ngayon, ang sabi ng servant, bumalik na kasi yung kapatid mo. No? At ang tatay mo ay nagpapatay ng baka. No? Dahil siya daw ay nakabalik ng ligtas at mabuti. Wow. Pero alam niyo po, ano naging expression nung kapatid? The older brother became angry. No, nagalit siya, imbes na siya matuwa, nakatulad ng tatay niya, nagalit siya and refused to go in. Ayoko, hindi ako papasok dyan, ayoko makita yung pagmumukha niyang kapatid kong yan. No? Pero nung nakita siya ng tatay niya, ano sabi? He pleaded with him. No? Ito pang tatay ang nakiusap sa kanya. Siguro sabi, anak, pasok ka na, sige na. No? Pasok ka. Pero sabi niya, look, all these years, I've been slaving for you and never disobeyed your orders. No? Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. No? Parang may pagtatampo.
Parang may pagkainggit ang naramdaman nitong kapatid na ito. Ang sabi niya, kita nyo, yung anak nyo yan, no? But when this son of yours has squandered your property, nilustay niya, no? With prostitutes. Maaaring nabalitaan niya, nagpo-prostitute pa yung kapatid niya, no? Tapos babalik-balik yan dito, magpapatay ka ng pinakamataba nating baka. Samantalang ako, kahit kambing, hindi mo ako pinaghanda. Ako, hindi ako humiwalay sa'yo. Look at this. No? Lagi ako naglilingkod sa'yo. Ito, lumayas sa'yo. Nilustay ang kayamanan mo, tapos ngayon, babalik-balik siya dito. Paghahanda mo pa. Ano po ang sagot ng ama? My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. Alam niyo po, nakaka-relate tayong mga Christian dito. Tama po ba? Sometimes tayo, bilang mga Kristiyano, at sumasampalataya sa Diyos, kung minsan po, kapag tayo ay mayroong kapatiran o ating mga ikapwa Kristiyano na parang nakita nating lumihis ng landas, no? At para siyang nagbabackslide o bumabalik siya doon sa dati niyang pagkatao o doon sa dati niyang buhay na makasalanan. At nung siya ay nakita nating bumalik, no, sa pananampalataya, at nakita nating pinagpala siya, no? Siguro siya ay naghirap, nakita natin ngayon, umaasenso, no? Nagiging maganda ang buhay. Pero kung minsan sinasabi natin, bakit naman ako, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, hindi naman ako nag-backslide, hindi naman ako bumalik sa kasalanan ko, pero bakit hanggang ngayon ganito lang ang buhay ko? Parang kulang ang blessing ni Lord. Bakit ito? Parang siya pa yung umasenso, siya pa yung yumaman, siya pa ang nagtagumpay. Bakit kaya ganun, Lord? Bakit? Di ba? Alam niyo, minsan tayo napapatanong ng ganun. Maring sa church, no? Sa church, ay meron tayong mga kapatiran while you are here, from the beginning, na ikaw ay maborn again, hanggang sa ngayon, you are faithful to your ministry, to your serving to God, no? At meron tayong isang kapatirang parang bigla na lang nawala, no? Nagkasala. At nakita natin siyang bumabalik, no? Bumabalik at siya ay tinatanggap, no? Maring tinanggap ng pastor, tinanggap ng ating mga kapatiran, ng leader. Tapos ikaw, sabi mo, bakit pinabalik pa yan? Di ba? Ang sama-sama niyan, ang sama ng ginawa niyan. Pero bakit yan? Tinanggap pa. No? Para bang iniisip natin na, ako, wala naman akong kasalanan, wala akong ginagawa. No? Bakit yan tinanggap pa dito? No? Sometimes po, no, may mga ganon, sana naman po, alam ko, dito sa atin ay walang ganon, no? Pero maaring may mga ganon sa ibang mga Kristiyano, no, na may ganong thinking. Now, sabi nga dito, no, but we had to celebrate. We had to celebrate because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. No? Mag-celebrate tayo dahil itong kapatid mong ito ay nagkasala, naligaw ng landas, pero siya ngayon ay bumabalik. Parang gusto sabihin ng ama, hindi ka ba masaya? Diba? Hindi ka ba masaya katulad ko? No? Paano na lang kung hindi ko siya tatanggapin? Diba? Hindi magpapatuloy na siya sa ganung buhay. Hindi ka ba naawa sa kanya? Diba? Kapatid mo yan. Dapat ka nga matuwa dahil bumalik siya. Makakasama natin siya ulit. Diba? Yon. So now, meron pong mga 3 lessons tayong matututunan dito sa ating sermon for today. Una po, ang sabi po dyan, ang unang lesson natin ay God's love is unconditional. Can we say it again? Unconditional. Unconditional love. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag sinabi pong unconditional, wala itong kondisyon. Kung ano man ang pinagdaanan mo, kung ikaw man ay nagkasala, kung ano man ang estado mo, kung ano man ang pagkatao mo, basta mahal ka ng Diyos. Period. No? Unconditional. Wala po siyang limit. No? Basta
Mahal ka ng Diyos. Kung ikaw ay nananampalataya at nagbabalik sa Panginoon after your sin, no? He has an unconditional love for you. Kaya nga po, ang sabi po dyan sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen? Ang Panginoong Hesus, hindi po bumaba dito sa lupa para po doon sa mga walang kasalanan. Amen? Siya po ay pumarito dahil tayo ay makasalanan. And yet we are sinners, tayo ay minahal na ng Diyos. Amen? Minsan tayo mga tao, no, kapag ka makasalanan, kapag ka masamang tao, sasabihin mo, ba't ko mamahalin yan? Masama nga yan. Di ba? Pero iba ang Panginoon, ano? Iba ang Diyos. No? Mga makasalanan, minahal niya. Tama po ba? Sino po dito ang walang kasalanan? Itaas po ang kamay. Pati paa, itaas po. Wala. Pero sino po dito sa atin ang nagkasala? Sino po nagkasala? Taas po ang kamay. Amen. Diba? Halos lahat tayo po. Lahat po tayo ay nagkasala. We are sinners. Pero, napakabuti po ng Diyos. Kahit tayo ay nagtaas ng kamay, na tayo ay makasalanan, ang kamay ng Diyos nakaabot sa atin, sinasabi sa atin ngayon, mahal na mahal kita. Amen? Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon. Christ died for us. No? To give us life. Life that is eternal. No? Dahil nga ganyan na tayo kamahal. Ngayon, kung ganun po ang Panginoon, ang unconditional love niya para sa atin, ito naman din ang gusto niyang gawin natin para sa ating kapwa. No? Sabi po dyan, love others unconditionally just as God loves us. Kaya ba natin gawin yon? Na magmahal tayo unconditionally? Unconditionally? Paano ba yan? Una po, kindness. We should show kindness sa ating kapwa. No? Yung kabutihan. Gagawin natin yung kabutihan sa ating kapwa. Bakit? Dahil po, ang ating kapwa ay anak din naman ng Panginoon. Amen? And He loves others. Mahal ng Diyos ang mga tao na yung mga kahabag-habag, no? Mahal ng Diyos yan. At yun ang gusto rin ng Panginoon sa atin, magmahal din tayo ng kapwa natin. And also, means compassion. Meron tayong pag-ibig. Meron tayong compassion. Yung pagka nakita natin na yung tao ay nahihirapan, nalulungkot, may karamdaman, nanghihina, nandun yung laging compassion ang nararamdaman natin sa kanila. No? Nararamdaman ba natin yan? No? Ito po ang sumunod, forgiveness. Pwede pong pakiulit itong word na to, forgiveness. Can you repeat it again? Forgiveness. Guru, sabi niyo, bakit pastor paulit-ulit yung forgiveness? Pero alam niyo po, bakit ko sinabi yung forgiveness? Ito po yung napakahirap gawin. Tama po ba? Tama po ba? Mahirap, di ba? Ang forgiveness. Sa totoo lang po, aminin po natin, mahirap mag-forgive. Lalong-lalo na po, halimbawa yung isang tao ay sobrang laki ng kasalanan ginawa sa'yo. Tama ba? Yung tao na yon ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Yung tao na yon ang dahilan kung bakit nasira ang relationship ninyo. No? Ang hirap mag-expect na tayo ay makapagpatawad. Pero yun po ang sinasabi ng Diyos, unconditional love. Forgiveness is a part of that kind of love. Unconditional. Mahirap gawin, pero ganun ang Diyos. At gusto ng Diyos, ganun din ang gawin natin. Tama po ba? Dahil kung tayo nga, no, kung bibilangin natin ang ating mga kasalanan, na hindi po siguro matutumbasan, no, ang kasalanan natin sa Diyos. Pero ang Diyos, napakabuti, napapatawad niya tayo. Amen? Pinatawad tayo ng Panginoon. Kanina, pinataas ko ang kamay ng mga hindi nagkasala, walang nagtaas. Pero nung sinabi ko na sino nagkasala, lahat tayo nagkasala. Paano po kung hindi marunong mag-forgive ang God sa atin?
No? Paano na tayo? He has this heart of forgiveness para po sa atin. At yun din ang gusto ng Diyos na maramdaman natin sa ating kapwa. Para nga sinasabi natin na kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa nga ba? Amen? Tama po ba, no? Mahirap magpatawad, pero ganun po ang puso ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos ay imitate Him. No? Imitate Him. Now, number 2 is God's heart is full of mercy. God's heart is full of mercy. Punong-puno ng habag. No? Marunong maawa ang Diyos. No? Tayo ba mayroong ganong puso na mahabagin? Paano natin nasasabing tayo ay mahabagin? Yung isang tao na nagkasala, ano ang mararamdaman mo kung nagkasala siya? Ikukundina mo ba? Sasabihin mo, sobra ka naman. Ang sama-sama mo naman. Hindi ako ganyan. Kung ako, hindi ko gagawin yan. Diba? Nagkasala na nga siya. Diba? Ang Diyos ay mahabagin. Naaawa siya sa nagkamali. Naaawa siya sa naliligaw ng landas. Naaawa siya sa mga nabubulid sa kasalanan. Amen? Now, sabi nga po dito sa Psalm 103, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Compassionate and gracious, slow to anger. Tayo po mga tao, slow to anger ba tayo? Minsan may nagawa sa ating kasalanan ng ating kapwa. Ang tendency mo agad magalit ka. Tama ba? No? Minsan, meron kang gathering, no? At excited kang batiin yung kaibigan mo, kapatiran mo. Sister, kamusta ka? Medyo hindi ka napansin, no? Dahil busy siya. Sabi mo to, supla-suplada naman to. Binati ko, hindi ako binati. Di ba? No? Hindi ko na nga babatiin to. Galit ka na. Di ba? Minsan siguro nagme-message siya, kamusta ka na? Ganon-ganon. Tapos hindi naka-reply ng mga isang oras. Naku, hindi ko na nga may message siya. Nakakainis. Di ba? Ganun agad yung feeling natin, no? Napakadali nating magalit sa kapwa. No? And ang gusto ng Panginoon, we have an abounding love. No? Abounding love, yung pag-ibig, yung pagmamahal natin sa kapwa natin na malaking pagmamahal sa ating kapwa. No? Mahal ba natin ang ating kapwa? Amen? Marunong ba tayong magpatawad sa ating kapwa? Now, ang sabi po dyan, kung gano'n ang puso ng Diyos, ang gusto po niya sa atin, we should also cultivate a merciful heart towards others. Magkaroon din po tayo ng habag, katulad ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Paano po yan? Unang-una, we should show empathy. No? Kailangan tayo po ay mayroong na ilalagay natin yung ating sitwasyon sa Kanya. Alam niyo po sometimes bakit ang tao ay nagiging aburido. Bakit kung minsan nakikita natin na parang masama yung ugali. Maaring meron siyang pong pinagdadaanan. Tama po ba? Maaring meron siyang mga problema ngayon na hindi mo nararanasan yon. So if you show empathy, lagay mo yung sarili mo sa Kanya, paano kaya kung ako yun? Paano kaya kung ako yung gano'n na broken relationship? Paano kaya kung ako yung gano'n na naghihirap ngayon financially? Paano kaya kung ako yung tapos may sakit pa ako? No? Kaya siguro siya nagiging gano'n. No? Ang dapat po magkaroon pa tayo ng empathy sa Kanya. And also understanding. Ito na rin yun. No? Dapat na marunong tayong umunawa. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi yung basta-basta lang tayo na pag kami ginawa siya, may sinabi siyang hindi mo kinatuwa, kinundina mo na agad. Mali siya eh. Di ba? No, hindi na natin narinig yung side. Sometimes alam niyo po ang relationship kaya hindi mabuo. Kasi po walang understanding sa isa't isa. Tama po ba? Kaya po napaka-importante na kung halimbawa nasisira ang relationship natin maging sa ating kapatiran o sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, no? Yun pong pag-uusap. No? Kasi doon po natin maririnig ang mga side.
At doon natin mababalanse, pwede natin silang maunawaan. Paano nga ba tayo magkakaroon ng pagkakaunawaan kung wala po tayong communication, kung wala pong pag-uusap? Tama po ba? And also, patience. Pwede ba natin sabihin to? Patience. Patience. Tama-tama po, Father's Day ngayon. No? Tayo ba mga magulang? Sino po mga magulang dito? Kahit nanay, tatay, sino po? Taas ang kamay. Sige po, taas nyo kamay nyo. Huwag kayo mahiya. Bilang mga magulang, kailangan po natin ng patience. Tama ba? No? Patience, hindi po pasyente yan. No? Pasensya. No? Kailangan po natin ng pasensya. Kailangan ang magulang mahaba ang pasensya. Aminin natin hindi. Sometimes meron po tayong mga anak na pasaway. No? Mga anak, pasensya na kayo, hindi ko nilalahat. No? Pero minsan may ganun po. Pasaway, matigas ang ulo, no? Kailangan po bilang isang magulang na nagmamahal sa anak, kailangan po pala haba ng pasensya. Gaano kaya kahaba yung pasensya natin? Ano? Sana po marunong tayong magpasensya. Alam niyo po kasi kung minsan kahit yung anak dapat din tayong pagpasensyaan. Tama ba? No? Yan. So, kailangan po ng patience. Ang Diyos po napakapasensyoso sa atin eh. Amen? Kaya gusto niya po na cultivate a merciful heart towards others. Kasama po dyan yung patience. Kasi ang Diyos, kung wala pong pasensya sa atin, paano na kaya tayo? Tama ba? Yan eh. Inahalin tulad tayo ng Diyos sa Kanya. No? Gusto niya maging katulad natin siya. Kasi sinasabi siguro ni Lord, ako nga, sobrang haba ng pasensya ko sa iyo eh. Diba? Paulit-ulit kang nagkakamali, paulit-ulit kang nagkakasala, pero tinatanggap pa rin kita. Diba? Mahal pa rin kita. Yan ang sabi ni Lord sa iyo ngayon, kapatid. No, tayo kaya, ganun din sa kapwa natin. Paano kaya kung nagkasala ngayon, sabi mo, sige, pasensya na lang. Susunod ulit, pasensya na lang. Pangatlong beses, ayoko na, wala na akong pasensya. Ubus na pasensya ko sa'yo. Diba, no? Pero yun ang ganun ng Diyos, ang gusto niya, we should have patience. Na isa sa napakahirap din gawin, pero yun po ang gusto ng Panginoon, no? We should be patient. And thirdly, God's desire is restoration. Pwede bang ulitin natin itong word na itong restoration? Restoration. God wants us to be restored. Ano yung i-restore? Kapag tayo ay nagkasala sa Diyos, nasisira yung relationship natin sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, kung nasira ang relationship natin sa Kanya, bubuuin niya ulit ito. No? For example, bigyan ko kasi isang illustration. Meron kayong isang favorite na flower vase, mamahalin, maganda, accidentally natumba, nabasag. Pero dahil mahal na mahal mo yung vase na yon, precious sa yung vase na yon, gagawin mo, ididikit mo siya, gagawan mo ng paraan, mighty band mo siguro, para lang ma-restore, para lang mabalik sa dati niyang itsura. Tama ba? And that illustrates yung relationship din sa atin ng Panginoon. Ano yung bumasag sa relationship natin sa Panginoon? Alam niyo po ba, ang sumisira sa relationship ng man to God, between man and God, is our sin. No? Yung ating kasalanan. Yun ang sisira, yun ang babasag sa relationship natin sa Diyos. At yung sin na yan, ayaw ng Diyos yan na manatili dyan dahil mananatili ka rin, sira ang relationship mo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, buuin yung napakagandang relationship natin sa Kanya. Kaya kung tayo man ay naging Christian, nakasama natin si Lord, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya, namuhay ka ng kasama mo si Lord, at tapos dahil sa konting kasalanan, parang unti-unti ka nang nagkakaroon ng distansya sa Kanya, ayaw ni Lord po nun. Ayaw ni Lord nun. Ang gusto niya, buuin yung magandang relationship natin sa Diyos. No? Sabi po sa 2 Corinthians 5:18 to 19, all this is from God. Ano yan? Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. No? That God was reconciling the world to Himself in Christ. Si Jesus Christ yung magiging way para tayo ay ma-reconcile sa Diyos and not counting people's sin against them.
No? Hindi po binibilang ng Diyos ang kasalanan natin. O ikaw, ito ginawa mo, nagsinungaling ka, nanloko ka, nandaya ka, ang dami mo ng kasalanan. No? Sabi po dyan, not counting people's sin against them, and He has committed to us the message of what? The message of reconciliation. No? Magre-reconcile, yun ang gusto ng Panginoon. Dahil, bakit gusto niya magkaroon ng reconciliation? That's how God loves us. Amen? Now, kung gano'n ang Diyos, ito na naman ang gusto niyang gawin din natin. Prioritize restoration in our relationship. Minsan mahirap sabihin, minsan mahirap gawin. No? Paano pa mare-restore ang relationship? Paano pa mare-restore ang relationship ko? Sirang-sira na. Pero sabi po, prioritize. Utos po ng Panginoon, prioritize your relationship. Paano po yan? Seek reconciliation with others. Kung nasira ang ating relationship sa tao, sa kapwa mo, meron ka bang desire na muli kayong mag-reconcile? Meron ba ditong nakaka-relate? No? Ako po ay merong ganyan. No? I can relate to that. Meron ka bang gustong i-reconcile na nasirang relationship o parang nagkakaroon ng distant? No? Sa Diyos, ganun din. Kung ikaw sa tingin mo ay parang lumalayo sa Panginoon dahil masyado ka nang nasisilaw sa kagandahan ng mundo, would you like to reconcile again your relationship, yung sweet relationship mo sa Diyos? And also, forgive those who have wronged us. Kanina sabi ko, kaya mo ba ang forgiveness? Hindi ba mahirap yung word na forgiveness para sa atin, gawin natin? Forgive those who wronged us. Yung mga nagkasala, yung mga nagkamali sa'yo. Kaya ba natin gawin ito na magpatawad? Katulad po ng binanggit natin kanina, ang Diyos nga, nagpapatawad sa atin na sobrang makasalanan tayo. Tayo pa kaya, no? And work towards healing and unity. Ano ang gagawin natin para muli, no, na magamot? Kasi po yung ating broken relationship ay para pong sakit, no? Para po siyang sakit na kailangan ay gamutin, no? At ano ang gagawin? Kaya nga you have to work in healing and unity. Na magkaroon po ulit ng pagkakaisa, no? Bubuuin muli ang relationship. Meron po kung kanina sabi ko sa inyo, nakaka-relate ako dito kasi po meron akong testimony maikli sa inyo. Gusto niyo po bang marinig ang maikli kong kwento? Amen. Now, bilang tatay, kilala niyo po yan nasa picture. Yan. Ako po ay tatay. Meron po akong 3 anak. Panganay ko ay lalaki, pangalawa ko ay lalaki ulit, at doon sa pangalawa ko, after 8 years, ako po ay nagkaroon ulit ng isa pang anak na babae, bunso. No? Yan. Kilala niyo siguro yan. Ano? Now, siyempre po, bilang tatay, magulang, mahal ko pare-pareho yan. Wala po akong itinatangi sa aking mga anak. Pero dahil nga sabi ko sa inyo, na masyadong malaki yung agwat, no? Siyempre po, bilang tatay, ako po ay na-excite na magkaroon ng isa pang anak at babae pa. Ano po? Kaya, minahal ko ang anak kong ito, no? Siya po ay, nung siya ay maliit pa, laging ako yung may karga sa kanya, di ba? Nung siya ay unti-unting lumalaki, lagi siyang nakasama sa akin, nakadikit sa akin. Pagka ako lalabas nga lang, may bibilin lang ako sa tindahan, Daddy, saan ka pupunta? Sabi ko, dyan lang sa bakery, sama ako. Lagi siyang nakasama sa akin. Tapos, alam niyo po ba, hindi po ito natutulog nang hindi po ako katabi. Siyempre po, may asawa ko, sino ba katabi ko? Misis ko, di ba? Pero ang gusto nitong anak kong bunso, sa kanya ako tatabi. Kasi po, hindi siya matutulog pag hindi niya ako katabi. Oo, di ba? Seselos na nga misis ko noon eh. No? Lagi ka na lang dyan. yung anak ko,
gusto niya, pagka matutulog siya, kakantahan ko pa siya kahit pangit ang boses ng tatay niya. No? Tapos kakamutan ko pa siya ng tenga. Nagaantok daw siya pagka kinakamutan siya ng tenga. Kaya pag nakatulog na siya, ang gagawin ko, dahan-dahan akong tatayo. No? Iiwanan ko siya. Tapos, pag naramdaman niyang bumangon ako, hihilahin niya yung kamay ko, balik ka dito. Tulog ako ulit sa tabi niya. Minsan nakakatulog na ako doon hanggang umaga na, katabi ko ang anak ko. No? Ibig sabihin ko ba, very, very, very close po kami. No? Hinahatid sundo ko siya sa school. No? Malapit na malapit sa akin. Kapag papasok siya sa school, nung elementary siya, tamad gumising, alam niyo naman ang bata, kakargahin ko pa yan, dadaling ko pa doon sa kusina para lang kumain. No? Nakaupo pero nakapikit. No? Ayaw kumain. Susubuan ko pa. Sabi nga, ini-spoiled mo naman yung anak mo. So, close, very close kami hanggang siya, isang araw po siya ay nagdalaga, no? Lumalaki na, teenager na. No? Siyempre po, tayo bilang magulang, nagdidisiplina tayo ng anak. Tama po ba, mga tatay, nanay? No? Tayo po ay nangangaral, no? Nagsasaway. Pero dumating yung age niya na hindi siya marunong tumanggap ng pangaral. Alam niyo po yon? May nakaka-relate ba? No? Hindi siya marunong tumanggap ng pangaral. Pag pinagalitan mo siya dahil mali siya, sasagot pa. Diba? Minsan, pagka hindi niya gusto yung sermon ko sa kanya, yung pangaral ko sa kanya, hindi po ako kikibuin yan. Opo, hindi po ako kikibuin. Minsan nakakatiis kahit isang buwan hindi akong kausapin. Sipin nyo, nasa loob kayo ng bahay, hindi ka kinakausap ng anak mo. Diba? Kahit minsan sa gathering, by the way, hindi pa po ako pastor noon, ha? Hindi pa po ako pastor, pero Christian na po kami. No? Nasa dance ministry siya noon, bata pa siya. Pero pagkatapos niya sumayaw, lalapitan ko siya, hindi ako kikibuin. Minsan nga po, kakain kami, no, ng pamilya, hindi po sasabayan sa amin kumain. Kukunin niya yung pagkain niya, pupunta siya sa kwarto, doon siya kakain. Bakit? Kasi nandun ako. No? Tapos, pagkalimbawa, medyo may pagtatalo kami ng asawa ko, narinig niya, sasabihin niya, hindi, daddy, ikaw kasi talaga, ganyan ka eh. Oo. Ako na naman ang masama. Tapos yung anak kong lalaki, pag medyo may konting pagtatalo din kami, normal sa family, di ba? Sasabihin na naman niya, kasi ikaw daddy, ganun. Laging ako, di ba? Sabi ko nga, Lord, siyempre po, alam niyo, kidding aside, masakit po yon. Tama ba, mga magulang? Pag ang anak mo ay parang, bakit ganito? Bakit mahal na mahal ko siya, lahat binibigay mo, no? Maliit siya, ganun. Mamimiss mo yun. Lalo na pag yung suddenly biglang naging ganun. Years po yun, Years. Years po yun. Hindi po months, hindi days, years. No? High school hanggang senior high. Isipin niyo yun. And, syempre po, masakit sa isang ama. Minsan naiisip ko nga, sabi ko, siguro, pag ako namatay, marirealize niya lahat ito. Siguro pag ako nandun na sa kabaong, nakita niya ako, masasabi niya, sana, hindi ko ginawa yun sa tatay ko. No? Pero alam niyo po, I keep on praying. I keep on praying. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, Lord, I pray, have mercy on my daughter. Kahabagan niyo po siya. Restore kung ano man ang nasirang relationship namin. Namimiss ko na ang anak ko. Sabi kong ganun kay Lord. And hindi niya alam, pag natutulog siya, nagle-lay-hands ako sa kanya. Umiiyak ako sa kanya, umiiyak ako sa Lord, dililay-hands ko yung anak ko. Sabi ko, Lord, mahal na mahal ko ang anak ko. Alam ko, mahal na mahal mo rin siya. Have mercy on her. Baguhin niyo po siya. Balik niyo yung dating sweetness namin. Yung dating pagmamahalan namin bilang anak at ama. And alam niyo po, suddenly, nagulat ako isang araw. Alam niyo po pala, by the way, minsan po bumati lang yan sa akin ng, alis na ako Yung magpapaalam siya, masayang-masaya na po ako nun. Masayang-masaya na ako nun. Yung tumawag lang sa akin, Daddy, may natawag sa'yo. Okay na po yun, kasi kinausap na ako.
Pero alam niyo po, Monday, no, lalo na po nung naging pastor ako, biglang answered prayer po ko. Hallelujah. Ang anak ko po biglang nagbalik yung relationship namin nung paano nung maliit pa siya hanggang ngayon. Bumalik po yun. At hindi lang yun, naging sobra-sobra pa po. Alam niyo po, sabi nga po sa Bible, sa Exodus, naniniwala daw siya dito, siya po nag-share nito. Kanina hindi ko nabanggit ito sa first service. Ang sabi po doon sa Exodus, chapter 20, sabi po doon, honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. No? Kapag ka pala ikaw ay nagmamahal, gumagalang sa iyong mga anak, pagpapalain ang buhay mo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya nga po tunay yun, no? Nung siya ay, na bumalik na yung aming relationship, na close na rin ulit kami. Alam niyo po, tuloy-tuloy yung pagpapala sa kanya, no? Actually, ngayon ay graduating na siya this coming September. At praise the Lord, hindi pa man siya gumagraduate. Alam niyo po, na-hire na siya, no? May trabaho na siya ngayon. Teacher na nga po siya. Siya po ay magtuturo na bukas sa isang Christian school. At patuloy siya sa ministry, lalo po pa siyang lumalalim sa ministry. At alam niyo, sabi niya nga sa akin, alam mo, Daddy, idol kita. Gusto ko manahin ka. Wow, papastora ka rin. Sabi niya, gusto ko manahin yung mga traits mo. Meron lang isang hindi. Wag lang yung buhok mo. Sabi niya gano'n. Nag-joke siya sa akin. Sabi ko, syempre naman, babae ka eh. Diba? So, nakakatuwa po. I'm so blessed. And maybe, no, meron po sa ating mga ganito ngayon, na some of us here, baka hindi lang po sa anak, no, maring meron tayong mga relationship, no, na parang sa tingin natin ay nasisira, no? Parang bakit ganun, di ba? Parang nasasaktan tayo dahil nagkakalayo kayo ng loob. Hindi lang sa mag-anak, maring sa friends, maring sa mga kapatiran. Pero alam niyo po, don't lose hope. Never lose hope. Because God is our hope, no? If we place our hope in God, if we place our faith in God, wala pong imposible sa Kanya. Amen? Dahil ang Diyos lang ang kayang bumago ng kahit na sino. Amen? Hallelujah. Hindi man natin sila kayang baguhin, pero ang Diyos kaya silang baguhin. Kaya tayong baguhin lahat ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Now, sabi po dyan, God's love is unwavering. Hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. His mercy is abundant. Wow! Nag-uumapaw ang kanyang mercy, ang kanyang habag. And His desire to restore us is boundless. No? Walang limitasyon. Gusto niya tayong i-restore. Gusto niya tayong buuin. Kaya kapatid, kung sinasabi mo sa sarili mo ngayon na parang I do not deserve, no? I do not deserve. Pero, alam nyo, para sa Diyos, you deserve to be restored. You deserve to be loved. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang kadakilaan niya. Praise the Lord. Sabi po sa Ephesians, because of His great love for us. Sabihin nga po natin, His great love for us. God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace. It is by grace you have been saved. No? Sa Tagalog po, sabi diyan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. No? Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili mula sa ating mga kasalanan. Ang Diyos lang po, ang habag lang po ng Diyos ang makakapagligtas sa atin. Amen? Maaaring katulad po ng prodigal son, no? O the lost son, na tayo minsan ay nasisilaw sa kagandahan ng mundo.
Tayo ay lumilihis. Minsan tayo napapahiwalay sa Diyos, hindi po natin napapansin. Mas marami na tayong panahon sa mundo kaysa panahon natin sa Panginoon. No? Unti-unti tayo nawawalay sa Kanya. Katulad ng ama ng prodigal son, ibinigay na sa Kanya ang pagpapala. Ibinigay na. Maring sa atin, ibinigay na sa atin ng Diyos ang pagpapala, pero yung pagpapalang yun ay inabuso naman natin. Binigyan tayo maring ng trabaho, pero mas naubos na ang panahon mo doon sa blessing na binigay sa'yo ng Diyos na walan ka na ng panahon sa Kanya. No? Alalahanin po natin lagi ang ating Ama. Pero hindi po tayo magsisisi kung tayo ay babalik sa Kanya. Amen? Babalik tayo sa Kanya. Kuminsan, katulad ng prodigal son, guro, kailangan pa nating makaranas ng hirap para lang maintindihan natin na mayroon pala tayong Diyos na mas kailangan natin kaysa na ibibigay ng mundong ito. Amen? Dahil hindi kakayanin ng mundong ito ibigay ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang pagpapala, ang blessing na ibinibigay ng mundong ito is just temporary. Pero ang binibigay ng Diyos sa atin is eternal. Amen? Hallelujah. Walang katumbas, walang katulad ang treasure na gustong ibigay sa atin ng Diyos which is in heaven. And lastly, God is our loving Father who loves His children perfectly. Wow! Pag sinabi pong perfectly, walang bahid ito. No? Ang pag-ibig ng ating Diyos, na ating Ama, no? Mahal ang Kanyang mga anak, tayo po yun. He loves His children perfectly. Every part of His word is an expression of His love to us. Every part of His word. Kaya yung salita nating narinig ngayon, it's a part of His expression of love to us. No? Hindi po aksidente na ito yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Because through this word na narinig po natin, He is expressing His perfect love for us. Do you agree with that? Amen. Now, sana po hindi lang natin narinig ang Kanyang word ngayon. Sana po hindi lang natin narinig itong preaching na ito at pagkatapos wala na. Sana po, dahil nga ang word ni Lord, no? Ang word ni Lord na sinasabi niya ngayon sa atin, it's an expression of His love. Mahal na mahal niya kasi tayo. Kaya bawat mensahe na naririnig po natin, tandaan po natin, galing sa Diyos ito, ibinibigay niya sa atin ito. Ito'y paalala sa ating lahat na huwag tayong magkakasala, no? Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Kaya God is always keep on reminding us through His messages, through His words, para po hindi tayo mahiwalay sa Kanya. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Kaya dapat lamang natin siyang purihin. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Can we all stand? Thank you, God. Purihin ka, Panginoon namin, Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang mga mensahe. Salamat sa pagpapaalala niya sa atin. Salamat sa pag-ibig niya. Salamat sa puso niya na mapagmahal. His unconditional love. His merciful heart. And His desire to restore us kapag tayo ay napapahiwalay sa Kanya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Siya, ang tunay na Ama. Isang Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak. At ikaw yun, kapatid. Tayo yun. Mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. And today, meron tayong mga father na nandito, biological fathers, no? Na ginamit ng Diyos upang
tayong mga anak ay isilang, no? Ang mga anak, mag-exist. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng appreciation sa mga ginagawa ng mga tatay na ito. Kaya kina-invite all the fathers to come here in front. Please, lahat po ng mga tatay, regardless of age, kahit na young dad ka, older dad ka, sige ko po, you can come to the altar and we will pray for you. Lahat po ng tatay, basta po may anak, ikaw po ay tatay, pumunta po dito sa harap. Sige po. And please face the congregation. Ushers, can we assist the fathers? Sige po. Ang mga ating mga bayaning mga tatay, sige po, tumayo tayo dito. Hallelujah. Praise God. And we sing this song. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.